Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Bago ang lahat, binabati ko ang lahat ng aking mga subscribers sa content na ito, Tony Su Vega, gayon din ang mga likers, followers, supporters, at higit sa lahat yung mga nanonood ng ating video, kasama ng panonood ng commercial na nakakabit dito. Sina-shoutout ko rin lalo na si Josephine Katindig ng Bulacan North. Gayon din sina Christian Cadelinia, si Shelly Nakagawa, at lahat ng hindi natin matandaan ng mga pangalan dahil hindi natin mamemorya lahat eh. Horoscope. Libra, September 23 to October 22. Today is Sunday, October 22, 2023. Happy birthday sa bunso kong anak na si Elijah. Magpakabuti ka anak sa iyong buhay-buhay at manatili kang humble or yung buhay mo gumanap ka sa tamang gawa ng tao. Good human dynamics, yun ang tawag. Okay? So ito ang huling araw ng ating panahon ng Libra kasi sa 23, yan ay Scorpio na. Love aspect. Sa love aspect, nakuha natin ang barahang baligtad ng 7 o ang tawag the Chariot. Ang ibig sabihin nito, maaring kayong mag-asawa ay ma-involve sa pelikula, sa pag-shooting, o maaring kayo ay umakto, maging maaaring host ng isang event. Ang mga event. Nakuha natin ang baligtad na 3 of Swords. Sa tagal ng panahon na lagi kayong bati, galit, ngayon lagi na kayong makakasundot at mahuhuli na ninyo ang loob ninyo sa isa't isa at magmamahalan kayo ng matagal na panahon. Ito na ang napapanahon na kayo ayusin ang buhay-buhay, maging masigla, maging masaya, tanggapin kung ano man ang meron. Dahil minsan yung expectation natin na hindi nagaganap, nagiging natin yan, frustration at nabubog na tayo. So medyo iwas-iwasan ito. Money and opportunities. Nakuha natin ang barahang 9 of Cups. Diba yan ang barahan na wish coming true at ang lahat ng mga kagustuhan mangyari sa panahon nito ay mangyayari na nga. At posibleng ikaw ay magkamal ng maraming pera. O ang pagdating ng malaking pera ay dapat naihanda mo na yung sarili kung yan ay papasok sa isang uri ng negosyo o isang uri ng pagbili ng isang fixed assets kagaya ng bahay. Life coach. Sa life coach natin, nakuha natin ang 8 of Pentacles. Ang 8 of Pentacles kasi maingat yan Maingat sa pagkilos, mapag-obserba. Gumagawa siya muna ng feasibility study bago siya gumawa ng isang hakbang. So, ang tinatawag na life coach natin, ang lumalakad daw ng mibilis, matinik o malalim. Tama ba yun? Pag natinig ka, pag mabilis ka maglakad, pag natinig ka, matagal matanggal yung sugat. Kasi babaon. So medyo go and abide with the time. Ibig sabihin, pakiramdaman mo ang sarili mo o ang panahon. Kapag ang panahon ay ganito yung tugtog, o ganito rin ang tugtog mo. Kaya nga sabi niya, huwag maglakad ng pabilis. O hindi, ano yun? Hindi mo na mababawi.
Kagaya ng pagmamaneho. Kung nasa quinta ka na, paano mong ililipat yan sa primera na manibela?